Nang umaga, ng araw ng pag-alis ni Papa pabalik sa India, hiniling ko sa kanyang magsimba kami magkasama sa St. Paul Abbey. Kukunti na ang oras na makakasama ko si Papa. Kausap ako ng kausap sa kanya para maitago ko lang ang matindi kong lungkot sa pag-alis niya. At tapos, Papa, nagdasal ako kay Mama sa langit na sana makita ko na agad si Emily. Dito po kami makikita ni Emily. Ibig mong sabihin yung manika? Alam ko, makikita ko siya dito. Kung ganon, sige, lalakad tayo para hanapin natin ang manikang si Emily. Salamat po, Papa. Peter! Po, ano po yun, Miss Sarah? Maglalakad na lang kami ni Papa. Sumunod ka na lang sa amin, ha? Opo. Alam niyo, Papa, maliit na bata lang si Emily at mukhang buhay na buhay. Matalino siyang bata at parang lagi siyang nakikinig sa akin pag kinakausap ko po siya. Alam niyo, Papa, ang mga ordinaryong manika, hindi po sila nakakarinig. Hindi ganyan si Emily. Sige, hanapin pa natin. Sa tingin mo ba kasama nila dyan si Emily mo? Papa, si Emily ginto ang buhok na malambot at hanggang balikat niya. May sombrero siyang maganda na puno ng mga bulaklak. Kulay asul ang mga mata niya na lagi nakatingin sa akin na parang nananaginip. Ha! Kasi po, nung iwanan ko ang mga kaibigan ko sa India, ang lungkot-lungkot ko. Kasi po, lahat sila kaibigan ko habang buhay. At gusto ko pong makasama at maging kaibigan habang buhay si Emily. Alam ko pong siyang magiging matalik kong kaibigan dito. Ganun pala. Nararamdaman ko makikita mo na si Emily sa mga manikang yan. Magaganda po silang lahat, Papa. Kaya lang po, iba si Emily. Sarah, may nakita akong napakagandang manika doon. Baka pwedeng yun na ang gawin mong si Emily. Papa, medyo nakabuka ang mga labi ni Emily na para bang magsasalita siya. Hindi po yan si Emily ko eh. Ay, nako. Sarah! Tignan mo, oh. Ayun si Emily mo. Ay, Papa, hindi niyo talaga naiintindihan ang mga sinabi ko. Hindi po yan si Emily, Papa. Sa tingin ko, yun na si Emily. Kamukha ng sinabi mo. Papa, ibang buhok nun. Mahaba hanggang likod. At ibang kulay ng mga mata nun. Saan ba natin makikita si Emily? HD encode by Carlala 16. O, Jump! Kainin mo! Ano na ba ang gagawin natin, Sarah? Kanina pa tayo naghahanap at konti na lang ang oras ko. Sandali na lang po. Sigurado ako nandito si Emily sa London. Dahil nangako po siya sa akin na hihintayin niya ako dito. Pangako? Opo. Ah, Kasi po,
Kasi po nung magpasya kayo na maghiwalay tayo at dito ako mag-aaral sa London, sa puso ko, nangako ako kay Emily na dito kami makikita. Si Emily nangako din sa akin na hihintayin ako. Kaya, kailangang mahanap ko si Emily at makikita ko siya. Kawawa naman ang mga manikang yun, Papa. Sarah, palagay ko hindi nila kasamang manika doon. Pero, paano kaya kung si Emily, ganun din na walang maisuot? Ha? Papa! Oh, bakit ano yun? Si Emily! Ayun po si Emily! Ano? Papa, tingnan niyo! Ayan si Emily! Ha? Si Emily po yan! Dito pala niya ako hinihintay. Nang mapatingin ako sa kanya, alam ko na agad na siya si Emily. Tingnan niyo po, nakatingin siya sa akin. Kilala din ako ni Emily. Yan ba si Emily? Sige, kakausapin ko ang may-ari. Nakakayaho sa inyo pero ito po ay isang tindahan ng mga barong pangbabae. Ang manhikang yan ay ginagawa lang naming modelo ng mga ginagawa naming mga damit. Alam ko po na hindi niyo yun pinagbibili. Pero, ang anak ko pong yun gustong-gustong maangkin ang manika. Nakikiusap ako. Babayaran ko ang manikang yun kahit magkano sa inyo. Hindi ba kayo makaintindi? Kahit na magkano pa, wala akong balak na ipagbili sa inyo yan. Kaya kung maaari lamang po ay umalis na kayo dito ngayon. Hindi pinagbibili ang manika, anak. Sana'y maintindihan mo. Sarah? Magandang araw po. Kumusta po? Ako po si Sarah. Narito po ako sa London para mag-aral. At galing po ako sa India. Ang papa ko po, babalik na sa India at iiwan ako. Kaya gusto ko pong makasama si Emily. Emily? Yan pong manikang nakadisplay doon. Gusto ko pong maging kaibigan si Emily. Gusto ko din pong maging mami niya. May ipinangalan na pala ang bata sa manyika. O sige, magandang binibini. Dahil gustong gusto mo siya, wala na akong magagawa kundi ang ibigay siya sa'yo. Ayoko sana siyang ipamigay. Nakita ko lang sa mga mata mo na talagang maaalagaan mo siyang mabuti. Ang manyikang Pranses na ito ang pinakamagandang naiwan ng mga Aleman dito. Wala na yang kapareha. Teka, ilalagay ko sa kahon. Ikakahon niyo? Wag po. Baka hindi po makahinga si Emily. Ah, tama ka nga. Kaya sige, iaabot ko na lang sa si Emily magandang binibini. Salamat po. Maraming salamat. Naku, baka po ginawin si Emily. Ihanap po natin siya ng damit panlamig. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Madami kaming modelong damit na ginawa para sa kanya. Mga sombrero, pangginaw, damit panglabas, gamit na pangloob, guwantes, sapatos, kumpleto siya. Yan talaga ang gawain namin dito sa shop na ito. Ganun pala? Mister. Bayaran ko kung ano man ang damit naming makukuha sa tindahan ninyo. Maraming salamat.
tatanggapin ko po yun ng malugod. Papa, may snow! Ngayon ka lang nakakita ng snow, hindi ba? Opo, Papa! Tignan mo, Emily! Nag-snow! Ito ang snow! Pack Boy Anime. Tingnan niyo yung gamit ng bagong estudyante. Nakakahiya kayo. Ang usyoso ay hindi gawain ng mabuting babae. Opo. Ang dami ng damit niya, no? Nakakagulat. Mga panloob na galing pa sa Pransya. Mga damit na puno ng lace. Bordado mga panyo na galing Switzerland. At mga sedang medyas. At dusen-dusena. Ako, nag-iipon pa para sa sedang medyas. Amelia, sabihin mo nga, ano ang palagay mo doon sa bata? Palagay ko, sa tingin ko, mabait siya. Maganda at mahinhin na parang isang prinsesa. Pinalaki ang batang yon sa sobrang luho ng kanyang ama. At mahihirapan tayong supili ng maluhong batang ganon. Matigas ang ulo at kailangan masunod natin ang lahat ng gusto. Dahil kulang sa turo ng magulang, hindi siya nababagay dito sa ating paaralan. Pero natutuwa akong pumasok siya dito sa ating dormitoryo. Alam mo na naman na kailangan natin ang pera niya sa pagpapalakad nito. Amelia, sa una, espesyal ang trato natin sa kanya. Sinabi nga ni Attorney Barrow sa atin, laki siya sa luho at pinakamamahal ng kanyang ama. At kapag isinulat niya sa kanyang ama na hindi niya gusto ang palakad natin dito, tiyak na ililipat siya nito sa ibang paaralan, Amelia. Hindi natin pababayaan gawin nila yon. At alam mo kung bakit, Amelia. Opo, alam ko, Rektora. Dumating na sila. Pakitaan ng maganda. Opo, gagawin ko po yun. Nakita nyo naman, ginawa namin ang lahat ng hiniling nyo. Salamat po at ibinigay ninyo ang aming mga kahilingan. Sa dami po ng mga damit ni Miss Sarah, ang iba po ay naiwan na sa dating lalagyan, Mr. Crew. Salamat sa inyo. Miss Minchin, maaari po bang maiwan na muna ninyo kaming dalawa? May pag-uusapan lamang po kami ng aking anak. Ay, opo, Mr. Crew. Sarah, magpapaalam ka ng maayos sa iyong ama, ha? Sige po. Sarah, maupo ka doon. Opo.
gusto ka bang sabihin sa akin bago ako umalis, anak? Sarah! Sarah! Alam kong kanina pa ay nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin sa'yo. Opo, pangako, susulat po ako sa inyo ng linggo-linggo. Oh? Tungkol po sa eskwela, sa mga bago kong kaibigan at syempre po, tungkol din kay Emily. Ako rin. Susulatan kita palagi at ikikwento ko ang nangyayari sa India at trabaho ko. Sarah, tibahin mo ang loob mo, anak. Mm, Sarah, nahihirapan din ako. Talagang masakit sa akin ang magkahiwalay tayong dalawa. Masakit na masakit. Natatanda mo yan, di ba? Ang litrato nating kuha sa Kashmir nung malakas pa ang iyong ama. Sarah. Brought to you by Pack Boy Anime. Anak, kailangan ko nang umalis. ngayon na? Ayoko po. Ayoko. Dito na lang kayo. Ayoko. Ayoko maghatid. Dahil ayoko umiyak. Sarah, alam ko, anak. Ayaw mo akong makitang umaalis. At ganun din ako, Sarah. Mag-aaral ka sanang mabuti, ha? Pangako mo yan. Sarah, aalis na ang papa mo. Gusto ng rektora na ihatid mo siya. Miss Sarah? Miss Sarah? Miss Sarah? Miss Sarah? Sarah. Sa pier tayo. Opo, Master. Yeah!
ba nangyari kay Sarah? Hindi niya inihatid sa pinto ang papa niya. Sabi ni Maria tawag daw siya ng tawag pero hindi sumasagot at wala siyang narinig na iyak. Mabuti na nga ang ginawa niya. Ha? Kaya ba siya inaasahan ko? Ang maluluhong batang ganon ay mag-iiyak at magsisisigaw. Wala na ang kanyang ama. Papa, umiyak ako. Hanggang ngayon, umiiyak pa ako. Si Mama lang sa langit at si Emily nakakaalam nun. Chichiと別れ、一人ぼっちの朝を迎えた私は初めての授業に向かいます。ところが、そこで私の運命を大きく変える最初の出来事が待っていたのです。次回、小公女セーラ、初めての授業をお楽しみに。